ang aking pong pagpapasalamat sa inyong lahat sa oras ninyo, ang aking pong pagpapasalamat sa inyo sa suporta ninyo, sa boto ninyo, sa kampanya ninyo sa akin nung nakaraang taon. Hindi po ako nanalo sa Catanduanes, pero meron pa rin akong nakuhang boto dito, kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Let us welcome with our warmest applause the Vice President of the Republic of the Philippines and Secretary of the Department of Education, Honorable Sara Z. Duterte, for her message. Thank you mga kababayan, ladies and gentlemen. Assalamualaikum, madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Maaari po kayo maupo. Ako na po ang maiwan muna dito sa inyo sa Gigmoto dahil pagkatapos ng ating programa, meron pa po kaming dialogue ng principal at pakikipag-usap sa ating mga guro dito sa Dororian National High School. Maikli lang po ang aking mensahe para sa inyong lahat ngayong umaga na ito. Unahin ko na po ang aking mga pagpapasalamat. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa oras at oportunidad na ibinigay ninyo sa akin ngayong umaga na ito na makasama kayo para sa turnover ng ating mga classroom para sa Last Mile Schools na Dororian National High School. Ang Last Mile Schools program po ay programa ng Department of Education kung saan hinihiwalay natin ang kanilang budget dahil sila ay prioridad ng Department of Education. Ito po yung mga lugar na GIDA areas o geographically isolated and disadvantaged areas na pina-prioritize ang pagbigay ng pondo para sa kanilang mga pasilidad kasama na ang classroom. Masaya po ako na nakabisita ako dito sa inyo ngayong umaga na ito. Kanina po, nagbabiyahe kami mula po kung saan kami naglanding papunta dito sa inyo sa Gigmoto. At na-miss ko ang maging mayor ng Davao City at bumisita sa mga malalayong barangay. Dahil ang trabaho ko ngayon ay laging nasa National Capital Region, nasa Manila. Kanina nakikita ko yung maganda na tanawin, yung mga abaka, yung mga farmers. Nakita ko sila at bigla akong nalungkot kasi naalala ko yung panahon na mayor ako at yung pumupunta kami sa mga malalayong barangay ng Davao City. Alam niyo kasi ang Davao City ang pinakamalaking syudad sa buong bansa at madami kaming mga GIDA areas din doon sa aming syudad. At karamihan noon, hindi na ngayon, karamihan ng mga GIDA areas namin noon ay meron ding mga NPA o mga conflict areas na tinatawag. Meron pa bang NPA sa inyo dito ngayon? Wala na. Yun po yung unang mensahe ko. Ang mensahe ko po ay mensahe ng kapayapaan. Paalala ko lang po sa ating mga residente dito sa Gigmoto, dito sa Catanduanes, na kailangan po ang suporta natin ay ibigay natin sa lokal na pamahalaan ng Gigmoto, sa ating mayor, sa ating vice mayor, sa ating mga konsehal, sa ating mga bagong pili na barangay captain, para po isa lang yung direksyon kung saan papunta o gusto ninyo, kung saan ninyo gusto pumunta ang inyong municipality of Gigmoto. Dahil po kapag nagkakaisa ang lahat sa isang lugar ay nagiging malakas yung lugar at nakikita ninyo yung pagbabago at kaunlaran doon sa inyong lugar. Nasasabi ko po yan dahil base po yan sa aking experience as mayor ng Davao City. Ginawan po namin ng paraan na hikayatin ang mga tao, lalo na sa mga GIDA areas, malalayong barangay, na ibigay nila, suporta nila sa gobyerno para nakikita natin, nakakapasok ang mga proyekto, ang mga programa ng gobyerno doon sa kanilang lugar at nakikita yung pagbabago doon sa kanilang lugar. Kaya mahalaga ang inyong suporta sa gobyerno. Mahalaga din na huwag ninyong ibigay ang inyong suporta
sa mga tao na ang layunin ay manggulo sa inyong lugar o masama yung kanilang mga adhikain. Tulad na lang ng mga kriminal, mga terorista, mga NPA, mga scammer, mga swindler, at lahat ng klase ng mga kriminal. Dahil magugulo yung inyong komunidad at mawawala yung kapayapaan at pagkakaisa na nakikita ninyo kapag kayo ay haluan ng mga tao o ng mga grupo na hindi maganda ang layunin para sa inyong bayan. Yan po ang unang mensahe ko, mensahe ng kapayapaan. Pangalawa po ay mensahe ng edukasyon para sa inyong mga anak. Hinihikayat ko po ang suporta ninyo sa edukasyon ng inyong mga anak, inyong mga apo, mga kapatid, mga pamangkin. Dapat po ay pinapaalala natin sa kanila lagi, araw-araw, na ang pagtatapos nila sa pag-aaral ang magpapabago sa kanilang buhay. Kapag kausap ko yung mga bata, pinapasimple ko lang para maintindihan nila yung kasabihan na education is the greatest equalizer. Sinasabi ko lang sa kanila, sana po ay maulit ninyo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo. Sinasabi ko sa kanila na ang pagtatapos, kunwari man nagtapos ang isang anak na galing sa mayaman na pamilya at nagtapos din ang isang anak na galing sa mahirap na pamilya ng kurso ng nursing, pareho sila na nagtapos. Walang mayaman sa kanila, walang mahirap sa kanilang dalawa dahil pareho silang naging nurse at yung oportunidad na makapagtrabaho na nurse ay nandoon sa kanilang dalawa. Kaya po, pagdating po sa edukasyon, walang mahirap, walang mayaman kapag nakapagtapos na po sila. Dahil yung oportunidad, pareho na po para sa kanilang lahat. At ipaalala po natin na sa ating mga anak ang kahalagahan ng kanilang pakikiisa sa kanilang mga guro. Kailangan po sundin nila kung ano yung mga hinihingi ng kanilang mga guro at kanilang mga principal para sa kanilang pag-aaral. Ulitin ko po, hinihingi namin ang inyong suporta sa kanilang pag-aaral. Ulit-ulitin po natin sa kanila na huwag nilang tigilan at huwag silang tumigil. Kahit mahirap ang buhay, kailangan magtapos ng pag-aaral. At ang huling mensahe ko po ay ang mensahe ng nalalapit na Pasko. Sana ay ngayong Pasko, makasama ninyo ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga pamilya, at sana ay ang inyong bagong taon ay mapayapa at masaya. Ang aking pong pagpapasalamat sa inyong lahat, sa oras ninyo, ang aking pong pagpapasalamat sa inyo, sa suporta ninyo, sa boto ninyo, sa kampanya ninyo, sa akin nung nakaraang taon. Hindi po ako nanalo sa Catanduanes, pero meron pa rin akong nakuhang boto dito, kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat. At pinapaabot din po ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pagpapasalamat sa suporta ninyo sa kanyang 8-point socio-economic agenda para sa bagong Pilipinas. At syempre, mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte, malaki po ang utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pamahalaan. Mula po sa aming pamilya, Pamilya Duterte, maraming salamat po sa inyong lahat. Ulitin ko po, Merry Christmas and a Happy New Year sa inyong lahat. Thank you so much, Vice President, for your warm message, Ma'am.